Kristo'y darating. Simula pa man noong una-una, na ang tao'y nalubog sa sala. Itinangako ng Belen ay magniningin. Ang sanggol niya ay maganda pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga litan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay inahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, nating ipaganda pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga litan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipaganda pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga litan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling
kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapapalitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang lahat po'y magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo'y mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbibendisyon ng aklat ng mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Sa araw na ito, araw ni Santo Padre Pio. Buwan-buwan ginagawa natin to tuwing 23rd of the month. Tayo ay nagkatipon sa isang napakahalagang pagdiriwang. Iisa ang ating diwang ngayon at mayroong 4 na dahilan ng ating pagtitipon. Una, ang pagpaparangal kay Santo Padre Pio, lingkod ng Diyos at saksi ng kanyang habag at kapangyarihang magpagaling. Kung kaya't meron tayong mga nasa wheelchair, kayo na mga may sakit, sapagkat buwan-buwan ginagawa natin ang pagpunta sa National Shrine of Padre Pio upang hingin ang biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, itong tinatawag natin Healing Mass. Pangalawa, ang Adbyento bilang panahon ng healing, panahon ng paghahanda, pag-asa at pagpapanumbalik. At sa harap natin may 4 na kandila. Ang ibig sabihin nito, sa paghahanda para sa Pasko, 4 na linggo, 4 weeks. At ngayon nasindihan na ang 4 na kandilang ito. Ang ibig sabihin niyan, malapit na ang Christmas. Pangatlo, ang pagbabasbas ng kampanaryo na bago tayo nagdiriwang ng misa, naging bahagi kayo sa pagbabasbas ng kampanaryo at Chapel of the Holy Cross. Ibig sabihin, meron tayong relic ng tunay na krus. Kung kaya't iyang bahaging yon na may kampanaryo at sa likod niyan, nandun ang relic of the real cross. Tingnan nyo
Napakaswerte natin dito, dalawin ninyo at humingi ng biyaya sa Diyos. Ang kampana ay sagisag ng tawag. Pag naririnig natin ang tunog ng kampana, palaging nasa isip natin, palaging tinatawagan tayo ng Diyos, "Hoy, tao, lumapit kayo sa akin." Yan ang una. Hindi lang panlabas na tawag. Ang ating konsensya ay may panawagan sa atin. May Diyos. Matakot ka sa Diyos. So kahit kayo ay na kung saan mang lalawigan, pumunta dito sa Batangas, may kampana sa araw-araw na buhay natin at yan ang konsensya, panawagan ng Diyos sa iyo. Ang kampana ay hindi lawang tawag, paalaala sa atin, tao. Nasa kamay ka ng Diyos. Tao, humingi ka ng awa sa Diyos. Tao, mahal ka ng Diyos. Kahit na nahihirapan ka sa iyong sakit, mahal ka pa rin ng Diyos at hindi ka nag-iisa. Paalaala. Ngunit para sa atin dito, ngayon, na nagsisimba sa misa ng pagpapagaling, hindi lang tawag ang kampana, hindi lang paalala ang kampana, isang hamon na matapos ang misa, uuwi kayo. Dala ninyo si Kristo. Ika nga sa Ebanghelyo, the Emmanuel, God is with you. Uuwi ka, dala mo at dala ka ng Diyos. Kung kaya't uuwi ka sa iyong pamilya, sa iyong mga kaopisina, o kay sa palengke, dala mo ang nag-aalab na pagmamahal ng Diyos. Don't be selfish. Nagsimba ka para sa iyo lamang, ibabahagi ito. Yan ang kampana. Ngunit ang pang-apat na pagdiriwang natin, hindi lamang sapagat pinaparangalan natin sa Padre Pio, hindi lamang sapagat Adbyento, hindi lamang sapagat binasbasa natin ang bagong kampanaryo, pangatlo, pang-apat, ang December 23 ay anibersaryo ng opisyal na pagkilala ng dambanang ito as a National Shrine of Santo Padre Pio. The Archdiocese Shrine patungo sa pagiging National Shrine of Santo Padre Pio na kinilala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Naging parokya kayo sa taon 2003. Naging Archdiocesan Shrine kayo December 23, 2008. At naging shrine kayo sa pagdiriwang na ayon sa ating pagkilala. 4 na pagdiriwang. Ang lahat na ito ay nagkakaisa sa isang katotohanan. Ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa ating bayan. Ito ang Diyos na hindi tayo iniwanan. Bagkus, ang Diyos na palaging inaanyayahan tayo, ipinapaala sa atin at hinahamon tayo na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, narinig natin ang kwento ni na Zacarias at Elizabeth. Sila ay matanda na at matagal naghintay na magkaroon ng anak. Sa paningin ng mundo, tapos na ang kanilang kwento. Matanda na sila. Ngunit sa paningin ng Diyos, may bagong simula. Nang isinilang si Juan Bautista, nagtaka ang lahat. At nang si Zacarias ay sumunod sa kalooban ng Diyos, nang isinulat niya ang pangalan Juan, nabuksan ang kanyang bibig at siya ay muling nakapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay napalitan ng pagpupuri. Ang kanyang sugat ay napalitan ng kagalingan. Mga kapatid, ang Adbyento ay ganito. Panahon ng paghihintay ng may pagtitiwala. Ika nga, year of hope.
tayo umaasa sa biyaya ng Diyos. Panahon ng katahimikan, may pag-asa. Ngayong Adbyento, kinikilala natin bilang panahon ng healing. Hindi lamang sa katawan, kundi sa puso, sa alaala at pananampalataya. Kung kaya't ang may sakit ay hindi lamang kayo na nakaupo sa wheelchair. May mga taong may sakit sa alaala. Healing of memories, healing of pain sa family. Marami sa atin, tulad ni Zacarias, may dalang katahimikan. Katahimikan ng sugat, katahimikan ng pagkabigo, katahimikan ng panalangin tila'y hindi pa ngayon sinasagot, na marami ng mga pagkakataon, Panginoon, ito ang gusto namin, ngunit nag-aantay tayo. Yan ang Adbyento, waiting with patience. Ngunit ipinapaala sa atin ng Ebanghelyo ng katahimikan ay hindi kawalan ng Diyos. Madalas, ito ay paghahanda sa mas dakilang biyaya para sa iyo. Mga kapatid, dito natin higit maunawaan ang kahalagahan ni Santo Padre Pio sa ating buhay. Siya ay santo ng habag, santo ng pagkumpisal, santo ng krus at pagdurusa. Sa kanyang katawan ay tinanggap niya ang sugat ni Kristo, ang stigmata, bilang paalaala na ang pagpapagaling ay dumaraan sa pakikiisa kay Kristo. Ang pagpapagaling, pagkatanda ninyo na may sakit, ang pagpapagaling ay dumadaan. Nakikibahagi tayo sa hirap at krus ni Kristo. Marami sa mga dumarating sa dambanang ito ay may sugat. Pisikal man, may sakit, hindi lamang panglabas, emosyonal. May sakit, hindi lamang sa kanyang damdamin, espiritual. At sa katahimikan ng panalangin, sa Eucharistia, sa sakramento ng pagkumpisal, unti-unting gumagaling ang tao. Hindi laging sa paraan na inaasahan mo, ngunit sa paraan inilalaan ng Diyos sa iyo. Waiting. Naalala ko ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sickness is the result of spiritual neglect. May mga tao daw may sakit, sapagkat una sa lahat, ang kaluluwa ay may sakit. Tatanungin mo sarili mo, bakit ganito ako? Maaring wala kang problema, ngunit ang pamilya mo, o kaya pinagbabayaran mo ang utang ng nakalahat, mga pamilya mo, patay na sila, ikaw ang tagapagmana ng ganun. Kung kaya't ang sakit ay biyaya. Sabi ni Propeta Mika, God declares He will make people sick because of their sins. Ang ibig sabihin nito, napakalapit ang ating Chapel of Reconciliation. Kung ibig natin magkaroon ng healing, makipag-ugnayan at magbalik loob sa Diyos. God is a source of healing. Hindi po nagkataon ang araw na itong December 23 ay may natatanging kahulugan sa ating mga deboto ni Santo Padre Pio. Ito ay araw na napakalapit sa Pasko, panahon ng katahimikan at pagninilay bago ang dakilang pagdating ni Kristo sa Christmas. May isang paalaala si Santo Padre Pio na akmang-akma sa diwa ng araw na ito. Sinabi niya, manatili kayo sa kapayapaan. Ang Diyos ay higit na kumikilos kapag ang tao ay marunong maghintay at magtiwala. Huwag kang magmamadali. Wait. Huwag kang magmamadali. Wait in patience. Kung minsan, nakahanay tayo sa sasakyan, nag-aantay tayo ng jeep, nagmamadali ang lahat. At hindi nag-uusap sapagkat abalang-abala sa cellphone, wala kang pakialam sa mga kasamahan mo.
but you wait with patience. Yan ang diwa ng Adbyento. Ang panalangin ay biyaya upang huminga ang kaluluwa. Ang panalangin matatagpuan ang kagalingan ng sugatang puso. Yan ang dahilan kung bakit nandito kayo. Mananalangin at magbabalik loob sa Diyos. Kaya nga, ang December 23 ay hindi lamang pista sa kalendaryo. Ito ay panyaya na mas malalim na panalangin, mas buong pagtitiwala, at mas mataimtim na paghahanda sa pagsilang kay Jesus. Ang pagkilalang ipinagkalob sa dambanang ito bilang National Shrine of Santo Padre Pio ay hindi lamang karangalan. Ito ay misyon. Ito ay hamon. Ito ay tawag upang maging buhay na simbahan ng awa ng Diyos. Kanlungan ng mga sugatan, bukal ng pag-asa para sa sambayanan. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta ninyo rito sa National Shrine of Padre Pio, House of Mercy, a place for wounded people, source of hope para sa ating buhay. Tulad sa tanong ng mga tao sa Ebanghelyo, ano kaya ang magiging batang ito? Ano mangyari sa kanya? Ngunit ang tanong ay, ano kayang gagawin ng Diyos sa mga pusong lumalapit sa Kanya nang may pananampalataya? Ang tanong natin sa ating sarili, nagsisimba ka ngayon, uuwi ka, anong ginawa sa iyo ng Diyos? May ginagawa sa iyo ang Diyos. Pagdilayan natin yon, hindi ka nagsimba rito upang magsimba lamang o magpa-picture. Hindi. May ginagawa sa iyo ang Diyos. Mga kapatid, habang papalapit ang Christmas, alalahanin natin, ang Diyos ay dumating hindi lamang upang isilang sa sabsaban, kundi upang pagalingin ang sugatan, patawarin ang makasalanan, at baguhin ang puso ng tao. Sa tulong ng panalangin at halimbawa ni Santo Padre Pio, naway matutunan nating maghintay na may pagtitiwala. Waiting with hope. Manahimik ng may pag-asa at may pagmamahal na may habag. Walang imposible sa Diyos pag tayo'y dumudulog sa Diyos. Kailangan lang maghintay, waiting with patience. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagdalo sa misang ito, healing mass na ginagawa natin ngayon. Tumahimik sandali at magnilay. Ang lahat po'y magsitayo. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa katutupad ng ipinangakong Mesiyas na ipinadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos. Manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katangiang ito sa ating buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan sa pamamatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan at pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa lahat ng pari at relihiyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong mamuhay, alinsunod sa mahigpit na kahingian ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, pairali ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, lahat ng guro, katikista at namumuno sa mga kabataan ay magpahalaga sa kanilang pangako, magsikap para sa wastong pagpapalaki
sa kabataang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, papagningasin mo sa amin ang lalong taimtim na paghahangad na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at kapasyang tumulad sa iyo, ikaw na laging tapat at nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ito ang pinakamahalagang bahagi sa misa.
Sapagat dito ang tinapay ay nagiging katawan ni Kristo, ang alak ay nagiging dugo ni Kristo. Kung kaya't pagkamasdan ninyo sa pamamagitan ng banal na kamay ng pare, kung kaya't tayo nagmamano, sapagat itong kamay na ito ay banal, ipapatong namin ang aming banal na kamay sa tinapay at sa alak at babasbasan namin upang maging katawan at dugo ni Kristo. At bibigkasin namin ang salita ni Jesus, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ang kamay na banal at ang salita ni Jesus, sa pamamagitan nito, ang tinapay ay naging katawan ni Kristo, ang alak ay naging dugo ni Kristo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natubos mong turay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwan natin magpasawalang. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ano ang tamang pagtanggap kay Jesus sa komunyon? Pakatandaan ninyo, correct way, right way of receiving communion. Una, wala kang kasalanang mortal o mabigat na kasalanan. Kung kaya't yung mga kasal sa sibil, hindi pa kasal sa pare, hindi pa kayo dapat mangumunyon. Sa paglapit sa pare, maaaring nakatayo o nakaluhod. Sa pagtanggap kay Jesus, maaaring sa pamagitan ng kamay o sa bibig, ibibigay ang ostya. At sasabihin ng pare, katawan ni Kristo. Ang sagot natin ay Amen. Ang ibig sabihin ng Amen, naniniwala ako. I believe. Nang tinatanggap ko ay walang iba, si Jesus. Tinatanggap mo. Kung kaya't matapos tanggapin mo si Jesus, sa komunyon, hindi na kailangan magbaw pa dito. Nasa iyo na si Jesus. Hindi na kinakailangan mag-genuflect pa sa Blessed Sacrament. Nasa iyo na si Jesus. Mahalaga ito sapagat marami sa atin tinanggap si Jesus. Akala mo secondary lang si Jesus. Primary si Jesus na tinanggap mo. Kung kaya't matapos mangumunyon, balik ka sa upuan, luluhod, uuupo, o kaya nakatayo lamang, magpapasalamat na sapagat nasa iyo si Jesus. Ilan sa atin, matapos mangumunyon, ang unang gagawin, bubuksan ang bag, magse-cellphone na. Mali. Dapat magpasalamat sapagat tinanggap mo si Jesus. Mamaya, pagmasdan ninyo, kung meron pang mga matapos mangumunyon, magbabawa. Dalawa lang ang dahilan yan. Number 1, Father Oka, napakahina ang sound system dito sa Padre Pio. Ayusin mo sapagat may mga tao. Pangalawa, sa ngayon, inaantok sa instruction ni Archbishop, tulog siya ngayon. Kung kaya't mangungumunyon siya, hindi niya alam na nasa kanya para si Jesus. Nagbow pa at nag-genuflect pa. Bantayan ninyo o maaring pumunta dito sapagat matanda na at may problema sa pandinig. So, bantayan natin yon. Ano ang tamang pangungumunyon? Maaring nakatayo o nakaluhod. Sa pamamagitan ng kamay o sa bibig. At ang sagot natin sa sabi ng pare, katawan ni Kristo, Amen. Matapos niyan, balik kayo sa upuan upang magpasalamat sapagat nasa iyo na si Jesus. Iyan ang tamang pangungumunyon. Emmanuel,
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Hintay kami sa'yo, Poon, sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, O aming panunubos. Jesus, hinintay ka, naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Jesus, hinintay ka, naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Manalangin Ang lahat tayo. Diyos. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkaluban mo ng ang iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong na may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na nanamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin lalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala sa pagdalaw ninyo sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Para po sa mga hanay ng mga gawain ngayong panahon ng Kapaskuhan, sa pangunguna ng ating mga kabataan at upang gunitain ang mga tagpo ng unang Pasko na inilapat sa kasalukuyang panahon, mayroon pong pagsasadula ng panuluyan sa ikapito ng gabi sa December 24 dito po sa ating main church. Ang misa naman ng pagsalubong sa kapanganakan ni Kristo sa December 24 ay sa ikawalo ng gabi. At sa December 25, araw ng Pasko ng Pagsilang, ang mga oras ng misa ay katulad kapag araw ng linggo. Ang misa po ng pagsalubong sa bagong taon sa December 31 ay sa ikawalo ng gabi. At sa unang araw ng Enero 2026, ang mga oras ng misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedule sa ating Facebook page. Sa mga misa pong ito, tayo patuloy na inaanyayahang mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, delata, noodles at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Ngayon pong araw, December 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Pagkatapos po ng misa ay susunod natin ang healing liturgy na may paggagawad ng langis. At meron din po mamayang hapon, alas 5 ng hapon, healing mass at healing liturgy. Kaugnay po nito, patuloy nating ipagkakaloob ang iba't ibang gawain ng pagpapagaling. Available po ang spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, family and marital counseling, dental at eye check-up, at acupuncture. Ito po'y para magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating nangangailangan. Kaya kung kayo ay walang kakayanang magpagamot at magpa-check up, libre po ito ngayong maghapon. Makipag-ugnayan kayo sa ating mga tagapaglingkod sa Divine Mercy Sanctuary para po sa mga gawaing ito. Kasama po ni Father Paul at ni Father Ian, mga paring tagapaglingkod, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo mula dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio sa pagsama every 23rd of the month para sa ating healing mass with healing liturgy. Sa lahat po ng sumubaybay sa ating FB page, sa mga nakiisa sa banal na pagdiriwang at naghandog ng mga alay at intensyon, sa lahat ng mga servers na naglingkod sa ating banal na misa, kasama na po yung ating archdiocesan na servers, lahat po ng mga nakatulong natin sa ating charity work every 23rd of the month,
katulad po ng Archdiocese of Lipa Emergency Response Team or ALERT sa pangunguna ni Sister Liza Balita, Diabetes Philippines Batangas Chapter, volunteered doctors, St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, headed by Attorney Ramel Muria, volunteer social workers headed by Miss Annie Mendoza, Archdiocese of Lipa of Family and Life, headed by Mr. Dennis and Mrs. Portia Orencia, Mr. Hipolito Ayran Jr. and Mrs. Myra Ayran, certified acupuncturist, Dr. Jimbo Plata, Dr. Lea Mercado, and Dr. Ces, yun pong ating mga dentist, Optic Outlet Corporation headed by Dr. Girly Luna, Confraternity of St. Padre Pio. Kasama po ang ating Shrine Promotion Ministry Head, si Sister Divine Presnido, ang ating pong NSPP Youth and Scholar ni Pio, sa ating pong PPC at sa ating mga bisita ngayong umagang ito. Sa ating mga donors at sponsors para sa ating charity work, Miss Conchita Tagle and family, Mr. Tito and Mrs. Vicky Olgado and family. Sa ating pong mga nakatulong na pari at diakono, Reverend Adrian Caraos, sa ating pong mga guest priest, Father Lindel Inocando, Father Archie Perez, Father George Mercado, Father Renz Abu, Father Dande Mirababol, at saka si Father Ariel Luby. At sa ating ama ng Archdiocese na nanguna sa ating pagdiriwang, palakpakan po natin, Most Reverend Gilbert A. Garcera, Archbishop of Lipa and CBCP President. Archb, maraming pong salamat. Muli po, taos puso ang aming pasasalamat sa inyong pagtulong at palaging pagsuporta sa gawain ng Pambansang Dambana. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda na may pananabik. Tayo po'y mananatiling nakaupo habang inihahanda po ang mga gagamitin para sa ating healing liturgy na may paggagawad ng langis. Sa inyo po na mga nagnanais mag-alay ng rosas, may mga available pong rosas sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pura para sa kahilingan. Maiaalay natin mamaya kay Padre Pio para sa ating pagpapakita ng pagpaparangal sa Kanya pagkatapos ng banal na misa. Hindi niyo po kailangang magsiksikan lahat dito sa loob, mananatili sa ating mga lugar. Marami po tayong mga tagapaglingkod na pupunta sa inyo para po sa pagpapahid ng langis mamaya. Huwag niyo pong sisiksikan ang mga bakanting lugar sa pagitan sapagkat makakasiki po tayo sa daloy ng ating healing liturgy. Maraming salamat po sa inyo.
Tayo po'y magsitayo. Aawitin natin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya, tanda ng simula ng ating healing liturgy na may paggagawad ng langis. Ating kanitahin ang buhay na banal ng sangwaring kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. Limutan niya dinala. Iyanin ka na ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalingap sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmiminsal, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaan. Palakpakan po natin si Padre Pio. Tuhan mo kami sa hirap at dusa, Maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa aming Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Pagsisisi sa kasalanan, lahat tayo, O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa, dito at sa kabilang buhay. Kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita, ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopootan ng kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguing muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patron si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, sa pag-iisip, sa diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristong nabubuhay at nagahari kasama mo't ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol na niya lahat
niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling. Bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito, sa gitna ng maraming tao, at hinipo niya ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwing ika-23 ng bawat buwan ay nagbabahagi tayo ng mga kwento ng pag-asa at kwento ng pananalig. At nagagawa po natin ito sa pamamagitan ng inyo pong mga inihuhulog at mga ipinapadala rin po sa aming mga sulat. Ito pong nakaraang buwan, nakatanggap tayo ng 19 na mga healing stories, 74 na sulat ng petisyon at mga pasasalamat. Dahil po sa inyong mga sulat na ito ay nakagagawa tayo ng mga kwento ng pag-asa. Dahil sa bawat panalangin ay may kalakip na tugon dahil ang Diyos ay laging nakikinig at kumikilos sa kanyang tamang panahon. Ngayon pong araw na ito, pakinggan natin ang isang patunay ng pananampalataya, ang kwento ni Ginang Nikaan Malagim sa Monte mula po sa bayan ng Nasugbu. Ito po ay isang kwento ng pagtitiyaga, pananalig at pag-asa na pinagtibay ng kanyang debosyon kay Santo Padre Pio. Panoorin po natin at pakinggan ang kwento ni Ginang Nika sa Monte. Sa buhay natin, hindi mawawala ang mga pagsubok na kahaharapin. Ngayon, tunghayan natin ang kwento ni Ginang Nikaan Makalagim sa Monte, isang blood cancer survivor na matapos ang matinding pagsubok, ngayon ay puno ng pasasalamat at pananampalataya sa Panginoon sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ako po si Nikaan Makalagim sa Monte na po ngayon. Married na po ako. Ako po ay taga Nasugbu, Batangas pa po. 30 years old na po at may 2 na po akong babaeng anak. Nakilala ko po si Padre Pio, simula po ako nung 7 taon po ako dun po sa akin na ikwento ng aking magulang. Pero nung nagkasakit po ako po ay 4 years old na po noon. Ang naging sakit ko po ay leukemia, cancer of the blood po yun. Bali po ang aking daddy, siya po ay nag-ibang bansa para po tumulong po sa pagpapagamot sa akin sa Children's Hospital po sa Manila. Nung malaman ko po na kikwento ng aking magulang na ito nga po si Padre Pio, 2004 po, bago kami petisyonin ng aking daddy po sa Italy, pinadala po ni daddy ko yung mga rosary po na galing kay Padre Pio po sa Italy. So ayun po ay talagang madami pong pagdadasal. Para po sa kanila, sa family ko po, si Padre Pio po yung naging way para humingi ng tulong na sana po ay mapagaling nga po ako. Dahil nga po nagpadasal din po nun si daddy ko, gamit din po ang ating Padre Pio po, sa mga sisters po nang nagpe-pray din po nun sa akin.
nag-negative po yung mga laboratory test ko. So, para po sa amin, isa po siyang himala, isa siyang pagpapasalamat na kung hindi dahil po sa pagdadasal ng aking buong pamilya, suporta ng aking buong pamilya, siguro po nasa Italy pa rin ako para ipagpagamot. Yun po ang ine-expect namin na mangyayari na buhay ko doon. Ang aking pagpapagamot hindi po sa pagpapasarap ng buhay. So para po sa amin, magandang balita po iyon na ang ipupunta namin sa ibang bansa, healing na po ako. So meron po yung proof sa mga lab test ko po, sa record ko po sa Children's Hospital Manila po, na yun nga po, gumaling po ako 1 month before po ng flight ko sa Italy po, and I was 7 years old po noon. And then yun, doon na po kami nagpatuloy ng magandang buhay. Parang doon po nagsimula yung ginhawa namin. Malaking tulong po sa amin yung pagdadasal po talaga, pagtitiwala na may himala. Masaya po ako na alam niyo po yung feeling na nung lumalaki po ako, nagiging dalaga na ako, hindi po nawala sa utak ko. Lahat po kasi ng sinasabi ko, hindi lang naman po nakwento sa akin. Ang dami ko pong memory na naaalala pa rin nung time na naglalagas yung buhok ko. Naalala ko po ang aking ama na awang-awa po siya, naluluha siya nung sinusuklayan niya ako. So ang ginawa po ng aking daddy ay talagang kinalbo na po niya ako tuluyan. Wag lang po niyang makita na habang sinusuklayan ako ng aking nanay at saka po siya na naglalagas po yung buhok ko. So, talagang malaking pagtitiwala lang po sa atin sa Panginoon po. At para po sa amin talaga malaking bagay po yung naging instrumento po namin si Padre Pio na siya yung naging way para po makausap ang ating Panginoon po para pagilingin ng isang 3 taong gulang na bata po. Sa mga may karamdaman po ngayon, ang akin pong masasuggest ay huwag po tayong mawala ng pag-asa. Alam ko po, iba't iba po tayo ng sitwasyon sa buhay, merong mga problemado po sa financial, sa lahat po ng ganyan. Pero isa lang po ang pagdadaanan natin eh. Ang kailangan lang po, suporta. Huwag niyo po silang susukuan. Tiwala po, pagdadasal, kahit ano pong dami ng kasalanan natin, kahit anong daming blessing, kahit isang beses lagi sa isang gabi, makapagdasal man lang po tayo, masabi natin lahat ng kailangan natin. Yun lang naman po eh. Maraming salamat po na naging way po kayo ng aking sakit para po mapagaling ako na nasabi niyo po yun, sigurado sa Panginoon. Maraming salamat po. Alam ko po kung sino-sino kayo, yung mga nag-donate po ng dugo sa akin na ngayon nasa piling na rin po ng Diyos. Naging way ko po para hindi po siya mawala sa aking puso, ay binili ko po ito. Nakalagay po ay Di Benedico Tutti Filii Miei, Padre Pio. Ibig sabihin po, I bless you all my child. Lagi ko po itong bit-bit sa wallet ko. Dalaga pa po ako hanggang sa may anak na po ako ngayon. 2 pong bata. Simula po nung nag-for good kami dito sa Pilipinas, every year din po kami napunta dito. Ngayong taon nga po, mas madaming beses pa eh. Opo. Dahil po, hindi man po kami lagi nakakasimba po sa lugar namin sa Nasugbu, Batangas, pero dito ko po lahat binabawi, lahat ng dasal, kasalanan. Dito ko po lahat sinasabi. Opo, dito po lahat. Gaano man kahirap ang mga pinagdaanan natin sa buhay, huwag tayong makalimot sa Kanya. Sa kwento ni Ginang Nikaan, masasalamin ang puso na puno ng pasasalamat, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, nariyan ang Panginoon, nakaabang at handang umalalay. Ng Diyos sa kanyang ginawa kay Ma'am Nikaan sa Monte sa pamamagitan ni Padre Pio. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kayo po ay mayroon ding mga kwento ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, makipag-ugnayan sa ating opisina upang maibahagi rin naman natin sa iba at makapagbigay pag-asa sa mga kapatid nating mayroon ding mga pinagdadaanan. Tatayo po ang lahat, ipagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang, atin pong aawitin ang Come Holy Spirit habang tayo umaawit.
Itataas natin ang ating kanang kamay, tanda ng pagsuko sa Diyos, at ang kaliway itatapat natin sa ating dibdib, tanda ng ating kahilingan ng kagalingan mula sa Kanya. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. And your sweet healing power touch me and make me whole. Iham natin ang Come Holy Spirit. Diyos na aming Ama, Ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya para sa amin. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng aming mga pangangailangan at biyaya. Ikaw ang bukal ng pagpapagaling at sa pamamagitan ng Jesucristo ay iyong anak, ipinadala mo sa amin ang init na iyong pagmamahal. Kami mga makasalanan, Panginoon, salamat na kami yung tinipon sa umagang ito upang maramdaman ang pagpapagaling, ang awa, ang pagpapatawad ng Diyos. Sa pamamagitan ng dasal na ito at pagmamakaawa, ibuhos mo sa amin ang biyaya ng iyong anak na si Jesucristo, namatay, nabuhay, at naglilingkod sa amin bilang sambayanan. O Jesucristo, aming kapatid, yakapin mo ang aming mga kahinaan, ang aming mga karamdaman. Ikaw ang katotohanan na nagpapagaling. Ikaw ang daan para sa aming Amang nasa langit, at ikaw ang magbibigay buhay para sa amin. O Birhen Maria, Ina ni Jesus, at Ina naming lahat, sa pamamagitan mo, tulungan mo kami na maipaabot sa iyong anak na si Jesucristo ang aming mga kahilingan ng pagpapagaling. O Banal na Espiritu, hipuin mo kami. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, maramdaman namin ang init ng iyong pagpapagaling sa aming karamdaman sa katawan, sa pag-iisip, sa diwa, at sa espiritual na pangangailangan. O Santo Padre Pio, napakapalad mo. Ibahagi mo sa amin ang init ng pagmamahal ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pagpapagaling. Hingin natin sa Diyos, sa pamamagitan ng Jesucristo, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria at Santo Padre Pio, ang kagalingan ng ating karamdaman sa katawan, sa kalooban, at sa espiritual na karamdaman. Sa pamamagitan ng biyayang itong pagdarasal, ibigay natin sa Diyos ang ating mga sakit, mga karamdaman at problema. Sa pananahimik habang
patuloy tayong naghaham ng Homecome Holy Spirit, kausapin mo si Jesus na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang nararamdaman mo ay basbasan ng pagpapagaling. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Panalangin para sa pagpapagaling. Lahat tayo, Panginoon, Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ng aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin. Sa ngalan ni Kristo ang aking Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay gagawa ng pila. Paglapit niyo po sa mga pari at mga ministro, ilalahad niyo po ang inyong 2 palad. Lalagyan po kayo ng langis sa inyong noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas nito sa bahagi ng inyong katawang nangangailangan ng kagalingan. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito. Napupunot ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo.
kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
lahat po'y magsitayo. Ating dadasalin ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.